So what's up? Good morning po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang mag-share or sumagot sa inyong mga katanungan and hopefully, okay, masagot ko po ulit at maging maayos ulit sa inyong manukan o sa inyong pagmamanok ang aking bawat recommendations na iniiwan sa inyo. Alright? So, sa araw-araw ang dami yung mga katanungan and natutuwa ako dahil nagtitiwala kayo, dahil nandiyan kayo para okay, yung tanggapin ang aking mga advice. Alright? So, wag natin ito masyadong patagalin mga kamanok. Simulan na po kaagad natin ang ating sagutan sa ating bawat mga katanungan. Alright? So, ang unang katanungan po ay kay Geraldine Umbay. Kamamay, tanong lang po, pwede bang iprito ang itlog ng ating mga manok? Sabi nila kapag ipinarito ang itlog ng inahin, maghihingal daw at hindi na ulit mangingitlog. Kamamay, totoo ba ito? Salamat sa sagot, Kamamay. Okay? So, so ito po ay mga sinaunang sabi-sabi, alright, pagdating sa ating mga alagang mga manok na kapag daw po ipinarito yung itlog ng inahin na ating inaalagaan, maghihingal daw po at hindi na ulit mangingitlog. Hindi po ito totoo. Okay, hindi po ito totoo, mga kamanok. Kahit ako po mga kamanok dito, pag meron po akong mga manok dito na halimbawa, na-breed po ito sa hindi ko alam na tandang, halimbawa, na naging chapsoy. Kapag ka ganun, hindi ko nga alam, basta na lang ng itlog, ganito, sa labas, sa ranging, hindi ko alam kung alin ang ganador. Inilalaga ko talagang itlog, o kaya naman, binibigay ko sa iba, sa kapitbahay ko. Pero yung sinasabi mong ipipreto, wala pong magiging problema dyan. Pag may mga manok nga tayong basal o yung basal na tinatawag, yung mga first timer, hindi ko po agad ito pinapipisa. Yung tatlong unang itlog, minsan nga umabot pa ng 5, yung unang 5, kapag maliliit pa yung sizes, piniprito ko yan. Okay, nilalabon ko yan. Wala kang dapat ipag-alala, wala kang dapat, alam mo yun, wala kang dapat isipin, ipangamba. Kung halimbawa gusto mong iprito, wala kang dapat isipin. I-breed mo lang ng i-breed as long as healthy yung manok, hindi yan maghihingal, hindi yan titigil ang pangingitlog, basta healthy. Yung akin yung manok na isang inahin, binred ko ng tuloy-tuloy, umabot ng 50 ang iniitlog sa isang breeding. Dire-diretso lang. Okay, ang ginagawa ko, kinukuha ko nga lang yung itlog. Kinukuha ko yung itlog, tapos aking pinipreserve sa ref, tapos araw-araw ganun. Hanggang sa umabot ng 50. Kaya ang maganda mga kamanok, hindi po nagbabago yung timbang. Nasa 51 grams. Ang taas nun mga kamamay, 51 grams, 51, 49, 50, 49, 47, hanggang ganun lang. Hindi nagbabago, kaya sabi ko ba ayos to I-breed ko hanggang 50 pieces. Ayun, pisa na ngayon. Sa isang araw, ipapakita ko sa inyo yung mga breedings ko dito nung mga palahi ko galing doon sa inahin McLean. Alright, so pero tanong mo na kung pwedeng iprito, pwede po. Okay, so next question po tayo galing kay Aaron Kalinaw. Kamamay, pwede bang magpurga ng nokis kahit maulan ng panahon? Yes po, pwede po. Okay, kung halimbawang maulan, tapos naka-schedule kayo ng priming, monthly, po pwede po. O kaya naman mga kamanok, kung alam nyo maulan ng panahon, hanap lang kayo o tiyempo lang kayo na tila. Tila bago kayo magpurga para hindi kayo mabasa. Okay, pero sa kabuuan, kung po pwede bang magpurga kahit maulan, po pwede po. Okay? Sa mga sisiw, medyo alagaan nyo lang po. Huwag nyo masyadong tapangan yung timpla ng pamurga kasi nakaka-stress po ito. Tapos maulan pa yung panahon, bumababa po yung body heat ng sisiw, baka may stress. So kung schedule ng pampurga, hanapan nyo po ng medyo kalmado yung panahon, yung hindi masyadong malakas ang ulan, para hindi po sila may stress. Alright? So sana po makatulong. So next question po tayo. Ito galing kay Rick Atip. Kamamay, wet feeding ako, medyo parang lugaw na nga yung patuka ko para hindi na ako nagpapainom ng tubig. One day, one eat, bakit nagkahalak po sila? Alright, so bakit nagkahalak po sila? Tapos one day, one eat po kayo, tapos wet feeding. Okay, so maraming factor kung bakit nagkakahalak. Possible, meron siyang tubig na nainom na mainit, hindi ko alam. Okay? O kaya naman hindi kayo hiyang sa one day, one eat kung wet feeding ang gamit ninyo. Kasi ako, ang akin dito is dry feeding pag one day, one eat ako. Dry feeding tapos
may kasamang fermented Jackie Oats. Yung fermented Jackie Oats, may probiotics po yun na tumutulong upang mas maging healthy yung manok, yung digestion ng manok. Okay? O kaya naman, baka masyadong nabilad sa initan yung alaga mo. Tapos kailangan yung uminom ng tubig, hindi siya makainom. Okay? Kasi ako mga kamanok, sa totoo lang, kahit naka-wet feeding po, kailangan nyo pa rin maglagay o mag-access ng painom dyan. Hindi po pwedeng dahil sa, okay, wet feeding kayo, hindi na kailangan ng manok ng tubig. Okay, nadidehydrate din po ang manok. Hindi kesyo basa yung pagkain, wala na kayong pinapainom. Kailangan, meron pa rin tubig. Kasi minsan nga, halimbawa, sumasama yung pakiramdam ng manok, kailangan yung uminom ng tubig para makapag-rehydrate. Kasi minsan, kapag yun nga, medyo hindi magandang pakiramdam ng manok, kailangan yung uminom para mag-rehydrate yung kanyang katawan. Kaso, paano siya iinom kung wala nang access ng tubig? Dahil sa akala mo na okay na yung wet feeding mo na parang lugaw, hindi siya nakakainom. Kung kaya't kapag ginusto niyang uminom, wala siyang access. Alam po ng katawan ng manok kung kailan siya dehydrated o kailan siya dapat uminom o kung ano pa man. Kaya please, hanggat maaari, kahit naka-wet feeding kayo, ako naglalagay din ako ng access sa malinis na tubig. Okay? Kaya nga pinili ko na magkaroon na lamang ng dry feeding way pagdating sa aking mga alaga. Kasi nagpapainom din naman ako . Kasi kasi wet feeding mga kamanok, ang inyong binibigay na pagkain, nasa sobrahan sa moisture. Kaya minsan yung katawan ng manok, mabigat. Yung katawan ng manok, over sa moisture. Yung ipot ng manok, laging basag. Kaya hanggat maaari, kung ako lang, magda-dry feeding ako. Kung medyo malaki na naman yung manok, halimbawa, 4 months old, o 5 months old and up, mag-dry feeding na lang din po kayo. Pero yung tanong mo na kung bakit nagkahalak, maraming factor, hindi ko masasabi. Alright? So, sana makatulong mga kamanok. Okay? So, next question po tayo. Ito galing kay Romel Peralta. Ayan. So, Idol, pwede ba yung Jackie Oats pagdating sa ipinapakain natin kung tayo ay merong pasyalang pupuntahan? Okay? So, si fermented Jackie Oats, kahit po kayo may mga pasyalang pupuntahan, wala kayong magiging problema dito. Kahit ihalo nyo po yan hanggang sa araw na kayo ay mamamasyal, wala kayong magiging problema. Yan po yung masasabi kong napakadaming bitamina, pagkaing napakadaming bitamina na hindi ko kayang i-compare sa iba dahil ito nga lang talaga yung nakita ko . Siksik, liglig, umaapaw. Pagkain po ito na halos lahat ng bitamina nakuha niya na. Hindi kagaya ng mga bitamina na meron lang siyang mataas na amino acid, meron lang siyang specialty ng vitamin, mga B vitamins lang, calcium lang. Pero itong si fermented Jackie Oats, siksik sa lahat ng bitamina. Okay? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang 5. Kaya mga kamami, masasabi ko sa inyo na kahit yan ay ibigay po ninyo from day 1 hanggang sa kung ano pa mang day ang abutin, wala kayong magiging problema dyan. Yan ang masasabi kong pinaka-healthy na pagkain na nakilala ko pagdating sa ating mga alagang mga manok. Si fermented Jackie Oats dahil sa fermentation process na ating ginawa sa kanya. Pero, may pero dito mga kamamay. Kung tamad po kayo, yung iba may nagtatanong sa akin, kamamay, pwede bang wag na lang nating i-ferment? Ihalo na lang po natin direkta sa pagkain kapag nakakuha ako ng Jackie Oats, yung parang mismong palay pang itsura, wag po. Kung gagamitin nyo po ito at ibibigay sa inyong mga alaga para ipatuka na hindi pa na-ferment, wag na pong gamitin. Bakit? Kamamay, Jackie Oats din naman yan. Oo, Jackie Oats, pero hindi nyo po alam ang malaking pagkakaiba ng fermentation sa hindi. Kamamay, pwede bang i-explain mo sa amin kung ano ang pagkakaiba nito para naman alam namin, hindi lang kami naniniwala sa iyo, at least alam din namin kung ano talaga yung explanation at totoong nangyayari. Alam niyo po mga kamamay, yung fermentation process na palagi kong pinapagawa sa inyo, yan po ay naglalabas ng napakaraming bitamina, especially yung probiotics. Kung hindi nyo alam, napakahalaga po ng probiotics na halos wala sa lahat ng bitamina, especially sa mga injectable supplements din yung ginagamit. Which is yung po ang napakahalaga yung probiotics. Oo, nandyan yung amino acid. Pero kung kulang ang probiotics, hindi maganda ang supply ng probiotics sa sistema ng inyong mga alaga, kahit gano'ng kataas ang amino acid na inyong ibigay, ipasok sa katawan nila, hindi rin po gaganda ang pangangatawan. Kailangan magandang absorption. Kailangan magandang panunaw. Kailangan may maayos na probiotics sa loob ng sistema ng manok para kahit na anong ibigay yung bitamina, absorb na absorb niya. Unahin niyo po na magpasok ng magandang probiotics, magandang gut health ng manok bago kayo magbigay ng mga vitamins, vitamina na inyong binibili dyan sa merkado.
Alright? So, kaya mga kamamay, si fermented Jackie Oats, napakahalaga niyan kasi nga napakaraming vitamina, amino acid, vitamin B12, calcium, enzymes, minerals, probiotics na talagang taglay niyan. Yun lang ang nakita kong patoka na talagang halos lahat ng vitamina dala niya. Alright? So, sana mga kamanok kahit na paano makatulong o nakatulong yung simpleng advice ko sa inyo pagdating sa inyong mga alagang mga manok. Sana may apply po ninyo at sana ay makuha nyo rin po yung ganda ng aking mga ina-recommend sa inyo araw-araw. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.